Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ikawalo sa buwan ng Oktubre, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Price freeze matapos ang bagyong Opong ipinatutupad sa buong lalawigan. World Teachers Day masayang ipinagdiwang sa lungsod ng Calapan. At Calapan City Best Bayanihan Exhibit Booth Award sa katatapos lamang na obra Mimaropa 2025. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, 2-story 4-classroom school building na may kasama pang computer sets. Ito ang tinanggap ng Bayanan Dos Elementary School mula sa isang pribadong foundation at kasabay ng turnover, isinagawa na rin ang blessing, ribbon cutting at unveiling of the marker. Karagdagang mga silid-aralan, upuan at ilang kagamitan para sa dekalidad na edukasyon at para na rin sa mga susunod pang mga mag-aaral. Ito ang magandang kaganapan na nais sa katuparan sa isinagawang inauguration and turnover ceremony ng 2-story 4-classroom school building sa Bayanan Dos Elementary School. Ang nagkaloob, ang SM Prime at SM Foundation. At 30 ng Setyembre, opisyal nang tinanggap ng Bayanan Dos Elementary School ang nasabing proyekto kasabay ng blessing, ribbon cutting at unveiling of the marker ng nasabing gusali. Sinaksihan ito ni Calapan City Mayor Doyle Liachon, DepEd Calapan City Division officials sa pangunguna ni Superintendent Susana Bautista, Bayanan Dos School Community, barangay officials at mga kinatawan mula sa SM Foundation. Personal na nagpasalamat si City Mayor Doyle Liachon at sinabing ang edukasyon ang pundasyon ng pangarap at tagumpay ng bawat isang mag-aaral. And being prepared can only be attained through education. And for your dream to come true, it will always be through education. And we were given this beautiful edifice here. I am enjoying and praying so with our parents. Please join our hands and give the best for our children. After all, the competitiveness of this city will depend on competitive individuals, and that would be you because of education. Again, SM, thank you very much. Good morning. Pasasalamat rin ng ipinaabot ni Principal Adeline Francisco sa SM Prime at SM Foundation na mayroon pa niyang bonus na karagdagang computer sets para sa mga mag-aaral. Mapalad rin niya ang Bayanan Dos Elementary School na napili sa 5 paaralang inirekomenda sa nasabing foundation na maging benepisyaryo. Mula po sa puso namin lahat, in behalf po ng Bayanan Dos Elementary School po, tapos puso po kami nagpapasalamat sa SM Foundation, SM Prime, para po sa pagbibigay po sa amin ng 2-story 4 classrooms po na full pack po ang nandun po. Meron na po siyang silya, meron na pong teacher's table, may blackboard, whiteboard po siya, and meron pong CR para po sa PWD. Lahat po ng classrooms ay may CR. And at the same time po, kung blessed din po na yung thank you very much din po doon sa ibibigay na computer po na 20 units po na computer. Full pack din po yun para sa aming DG Hub. And maraming salamat po dahil po sa inyo matutupad po ang pangarap ng aming mga mag-aaral sa Bayanan Dos Elementary School. Nangako naman ang buong school community na kanilang iingatan at aalagaan na nasabing gusali upang marami pang mag-aaral ang makinabang dito. Ipinatutupad na ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa Oriental Mindoro at sa iba pang lalawigan. Matapos ang pagdeklara ng state of calamity dahil sa pananalasan ng bagyong Opong. Alamin natin ang detalye sa balitang ito.
Automatikong ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa Oriental Mindoro at Romblon matapos ideklara ang state of calamity dahil sa pananalasa ng Bagyong Opong. Epektibo ang nasabing kautusan ika-29 ng Setyembre at sakop ng price freeze ang siyam na kategorya ng basic necessities gaya ng canned fish, processed milk, instant noodles at bottled water. Kasama rin dito ang marine products, kape, laundry, soap, kandila, tinapay at iodized salt. Ayon pa rin sa DTI, mananatili ang price freeze habang umiiral ang state of calamity. Pero hindi naman ito lalampas ng 60 araw alinsunod na rin sa Republic Act 7581 o Price Act na inamyendahan ng RA 10623. Babala naman ng DTI ang sinumang lalabag ay mahaharap sa mabigat na parusa, kabilang ang pagkakakulong ng hanggang 10 taon at multang 5,000 piso hanggang 2 milyong piso. Hinihikayat din nila ang mga mamimili na i-report agad sa kanilang tanggapan na anumang kaso ng overpricing o pananamantala. Hiwalay na nagpapatubad ng price control ang Department of Agriculture para naman ito sa mga produktong agrikultural tulad ng bigas, mais, gulay, karne at isda. Ang Price Act ay automatikong nagtatakda ng price freeze tuwing may deklarasyon ng state of calamity para protektahan ang mga mamimili sa panahon ng kalamidad. Ang tabayanan ay po pang mga balita sa aming pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpatuloy ng ating mga balita, isinagawa ang Obra Mi Maropa mula October 2 to 5, 2025 sa Glorieta Activity Center, Makati City, na layong ipakita at ipagmalaki ang mga natatanging produkto, kultura at kagandahan ng Mi Maropa. Sa pagkatapos, tinanghal ang Calapan City bilang Best Bayanihan Exhibit Booth Awardee. Isinagawa ang Obra Mi Maropa 2025 nakaraang October 2 to 5, 2025 sa Glorieta Activity Center, Makati upang ipakita at ipagmalaki ang mga natatanging produkto, kultura at kagandahan ng Mi Maropa. Lumahok sa trade fair ang lungsod ng Calapan sa pangunguna ni OIC Joan Laines ng City Trade and Industry Department bilang pagsuporta sa pagsusulong ng lokal na produkto at pagpapalakas ng ugnayan sa industriya at kalakalan. Dumalaw rin sa booth ng Calapan City si Regional Director ng Department of Trade and Industry Mi Maropa Region Amarmillo Benter upang ipakita ang kanyang suporta sa mga kalahok mula sa rehiyon, lalong higit sa lungsod ng Calapan. Sa pamamagitan ng paglahok ng Calapan City sa ganitong mga kaganapan, higit na napapalawak ang merkado ng mga produktong lokal na nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa negosyo. Kasabay na pagkilala sa potensyal na lungsod bilang sentro ng kalakalan at industriya sa
sa Oriental Mindoro. Nagiging daan din ito sa mas malawak na networking at partnership sa iba't ibang negosyante at organisasyon na maaaring maghatid ng karagdagang pamumuhunan. Samantala, isang araw ng kasiyahan, sorpresa at pagpupugay. Ito ang handog sa mga guro sa lungsod ng Calapan na sa pribado o pampubliko man sa pagdiriwang ng World Teachers Day. Balikan natin ang mga masayang kaganapan ng mga guro natin sa ulat na ito. Isang araw ng kasiyahan, sorpresa at pagpupugay. Ito ang handog sa mga guro sa lungsod ng Calapan na sa pribado o pampubliko man sa pagdiriwang ng World Teachers Day. Ika-3 ng Oktubre, nagtipon ang tinatayang nasa 2,000 mga guro sa Governor Afonso V. Umalis Sr. Gymnasium kung saan ay hinandugan ang mga ito ng pamalalungsod sa pangunguna ni City Mayor Doy Leachon ng isang araw na puno ng kasiyahan at sorpresa bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo, dedikasyon at serbisyo. Sa pagdalo naman ni City Government of Calapan, City Administrator Angel Navarro, mensahe niya na layong bigyang pahalaga na selebrasyong ito ang natatanging kontribusyon ng mga guro sa pagpapaunlad ng edukasyon ng mga kabataan na siyang kinabukasan ng ating bayan. Dagdag pa ni Vice Mayor Bim Ignacio, layon din ang selebrasyon na bigyang pagkilala ang kahalagahan ng pagtuturo bilang propesyon at bigyang pahalaga ang mga tinuturing na pangalawang magulang ng ating mga mag-aaral. Ilang pamper treats din ang inihandog sa mga guro sa kanilang espesyal na araw. Sinimula ng selebrasyon sa pamamagitan ng isang banal na misa na pinangunahan ni Bishop Moises Cuevas. Sa ikalawang bahagi naman ng programa ay sinagawa ang Mr. and Miss World Teachers Day 2025 na nagpakita ng husay, ganda at talento ng mga natatanging guro sa lungsod ng Calapan. Magbabalik po ang TVNet News tayo makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa temang sama-samang paglalakbay sa hapag ng pag-asa, sa SFI may pag-asa sa buhay, sa SFI aangat ang buhay.
ipinagdiwang ng Saclao Foundation Incorporation ang kanilang ika-25 anibersaryo na ginanap sa OMNHS Gymnasium nakaraang ika-4 ng Oktubre. Sa temang sama-samang paglalakbay sa hapag ng pag-asa sa SFI, may pag-asa sa buhay, sa SFI aangat ang buhay. Ipinagdiwang ng Saclao Foundation Incorporated ang kanilang ika-25 anibersaryo na ginanap sa OMNHS Gymnasium nakaraang ika-4 ng Oktubre. Dinaluhan ito na may sa 3,000 miyembro nito sa lungsod ng Calapan. Sinimulan ng pagdiriwang sa pamamagitan ng banal na misa na pinangunahan ni Father Jimson Ruga, tumatayong Chief Executive Advisor ng Saclao. Sa kanyang mensahe, sinabi niya na bawat isang miyembro ay ninanais niyang maging matatag sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ngayon ng bawat pamilyang Pilipino. Pagiging produktibo at maging maunlad naman ang mensahe ni Saclao Chief Executive Officer Nestor Salvacion sa bawat miyembro. Ang anibersaryo niya ay natapat rin sa Jubilee Year ng simbahan na nagpapahiwatig ng pag-asa sa bawat isa. Ang inyong pagtitiis, ang inyong pakikiisa sa likain na maging maunlad ang bawat isa ay batay doon sa ating hiniram na pondo para ito'y pagyamanin, ay makita sa isa't isa ang pagunlad, ang pagusbong ng bawat isa upang tayo ay maging produktibong miyembro ng ating komunidad, maging produktibong miyembro ng ating bayan, ng ating bansa at maging change agent ng bawat isa. Napuno naman ang buong araw ng kasiyahan sa tampok na iba't ibang bilang na pagtatanghal. Dagdag kasiyahan rin sa mga miyembro ang raffle draw na isa rin sa inantabayanan ng lahat ng dumalo. Sa huli, nagpasalamat sa lahat ng dumalo at nakiisa sa pagdiriwang si Saclao Calapan Branch Manager Jason Sobrimonte. Umaasa siya na marami pang taon ang lilipas at marami pang matutulungan ang Saclao. Ang Saclao ay isang microfinance non-government organization o NGO na nakabase sa lalawigan. Layunin nito ang ekonomikong pagpapalakas sa mga komunidad, lalo na ang mga naghihirap o mga nasa marginalized sector. Ang Saclao rin bukod sa microfinancing ay meron ring mga livelihood trainings para sa mga miyembro ng komunidad, suporta sa edukasyon at mga programa para sa pagtugon sa mga sakuna o kalamidad. Malaki ang papel na ginagamparan ng mga microfinance, yung micro-enterprises, maliit na negosyo. Alam niyo ba sa buong Pilipinas, yung mga micro-enterprises pinakamarami, milyong Pilipino may trabaho dahil sa mga micro-enterprises. Kaya kailangan lamang na meron kayo tulong na tinatanggap. Kaya nga yan ang papel ng mga micro-enterprises katulad ng Saclao. Kaya congratulations sa Saclao. Kung walang Saclao, nasan kaya kayo ngayon? Diba? Kaya salamat sa Saclao. Sana lumago pa ang Saclao. Makakasakay bilang magbabatas ng bansa. Susuporta tayo sa mga micro-enterprises. Member nga pala ako ng Committee on Micro-Enterprises. Kaya nasusubaybayan ko yung kanyang mga panukalang batas. Ano? Matagal nga lang gumawa ng batas. Dahil may House, may Kongreso, may Senado pa. No? Pero sa lang, yung pinag-alaman, yung po pinagkakamarahan natin, isulong yung kanyang mga batas. Ano? Kasi mahalaga ang microfinance. Samantala sa ating police report, isang Chinese national ang arestado sa isang buy-bus operation sa bayan ng Puerto Galera. Kasalukuyang nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang suspect at naharap ngayon sa patong-patong na kaso. Narito ang report. Isang 31 anyo sa Chinese national na kabilang sa talaan ng mga high-value individuals ang naaresto ng mga otoridad sa isang isinagawang operasyon kontra illegal na droga at loose firearms sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, ika-4 ng Oktubre. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police alinsunod sa 7-point agenda ni Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at isinakatuparan sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Ruel
Jose Rodolfo, Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa. Dakong alas 4:30 ng madaling araw, isinilbi ng pinagsanib na pwersa mula sa Puerto Galera Municipal Police Station, PDEA, Oriental Mindoro, Provincial Office, 404th BMC, RMFB Mimaropa, Regional Maritime Group, PIT Oriental Mindoro, RIU 4B, RDEU at Provincial Drug Enforcement Unit ng Oriental Mindoro ang 3 search warrant sa Sitio Aguada, Barangay Poblacion, Puerto Galera. Kinilala ang suspect sa alias na Lengway sa isinagawang paghalugog na kumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang mga sumusunod. 11 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang street value na 74,800 pesos. Isang Glock 17 Gen 4 na baril, isang magazine na naglalaman ng 27 bala ng 9mm caliber. Iba pang kagamitan na may kaugnayan sa paggamit at pagbebenta na pinagbabawal na gamot. Ang mga search warrant ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 39 sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ang naarestong suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at kaukulang turnover sa PDEA Mimaropa para sa pagsasampa ng mga kaukulang kaso. Maaari rin po kami panood sa YouTube. I-type lamang ng TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan pong kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo parating sa aming programa, tumawag po lamang sa 040-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Tatalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya.
Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais sumadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.